Hello, water signs. Tingnan natin yung mga dapat ninyong malaman sa ngayon. Maraming salamat sa support ninyo. Kung palagi kayong sumusubaybay. Maraming salamat sa mga YouTube channel members, tsaka yung ating mga Facebook subscribers, yung mga nagpapadala ng super thanks, ng mga magagandang comments. Yan. Kung bago kayo, don't forget to like, share, follow, or subscribe. Regarding personal reading services naman po, mag-message privately po kayo sa aking official FB page kung balak nyo mag-book or mag-inquire about personal readings. Yan. Meron tayong ongoing promo until ano lang yon, June 12. Limited slots. Kaya kung balak nyo mag-avail, maabol, mag-PM na lang po kayo dun. Okay, air sign energy, Gemini, Libra, Aquarius. Alam mo, ang lakas ng energy mo dito nung napaparalyze ka. You have the Page of Swords in reverse, tsaka Eight of Swords. Ang parang nakikita ko dito is conflict mismo sa sarili mo. Pwedeng hindi mo ma-make up yung isip mo, pwedeng hindi ka makapag-decide about something. Parang nawawalan ka ng power or control sa situation mo. Pwedeng iba, nagiging problem nyo naman is na-overthink ninyo or na-overanalyze ninyo yung situation. Okay. Sobrang pag-iisip to the point na ikaw ay napaparalyze. Okay. Pwede yan, anxiety, overthinking, negative thoughts about yourself. Kasi pag nakita mo tong Eight of Swords na yan, parang ikaw mismo parang ikaw yung nakaka-cripple sa sarili mo. Ikaw mismo yung nagbibigay ng limitation sa sarili mo dahil doon sa iyong negative thoughts. So, do not let these negative thoughts overcome you, water signs. Okay? Kasi, hindi lalo makakatulong yan sa situation mo. Lalo kang matatrap dyan, lalo kang magiging stagnant. Lalong wala kang magagawa. Maano ka nito eh. Parang mababalda ka dito sa iyong negative thinking. Bukod doon, parang yung ikaw, nafe-feel mo, parang helpless. No? Nagiging helpless ka dyan sa bagay na yan. Pagdating dyan, hindi ka makakita makapag-isip ng diretso. You cannot see or think clearly. Hindi ka makagalaw. Tapos parang nalilimitahan mo yung sarili mo dahil sa iyong mga negative na iniisip. Pero this is a situation na ikaw mismo yung gumagawa niyan sa sarili mo. Kumbaga, ikaw yung gumagawa niyang prison mo. Ikaw ang naglilimit sa sarili mo. Kailangan mo lang maging malakas yung loob mo. Kailangan mo lang magkaroon ng courage na maialis mo yung sarili mo yan sa kinasasadlakan mo, which is of your own making, which is yun na nga is a product ng kung ano yung resulta yan eh. Kumbaga ikaw rin yung naglagay sa sarili mo dyan sa situation na yan. And ang maganda dyan, once na ma-realize mo yung mga yan, may aalis mo yung sarili mo dyan, water signs. Ikaw rin. Kumbaga ikaw rin yung susi dyan. Paano mo may aalis yung sarili mo dyan? Kasi ikaw rin naman yung gumagawa niyan sa sarili mo. Okay, meron din ako nakikitang energy dito na mag-ingat ka, huwag kang makikialam, makikisawsaw. Do not interfere sa sa issues ng iba. So, ayan,
as much as possible, minsan gusto na naman natin makatulong, 'di ba? Kaya lang this time around, iwasan mo muna yung ganun na mag-interfere ka dito sa business ng iba or issues ng iba. Okay? So, yan yung warning sa iyo. Kasi baka masabit ka sa gulo, sa problem na yan. No? Kumbaga, hindi ka naman talaga dapat involved dyan. O yun na nga. May tendency, okay? May tendency na madamay ka sa trouble ng iba. Ayan. Madawit-dawit ka dyan. So, expect mo kung may mga ganyan klase ng conflict or intriga, baka madamay ka yun. Madamay. So, another thing about dyan is may parang wag ka ring maging impulsive or padalos-dalos. Okay? So, isa rin yun. Idagdag mo na yun. At merong energies dito yun, nabanggit ko na ba yun? Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. No? Strong energy ng Sagittarius. Okay? Meron mga bagay dito na baka matempt ka or ma-confuse. Kasi meron kang ganito. Okay, so wag ka magpa-apekto dun sa mga ganon, sa temptations, distractions, kasi parang may mga pampagulo ng isip mo rito eh. So lalo ka lang mako-confuse. Lalo ka lang mako-confuse dito. Lalo ka lang matitempt kung i-entertain mo lahat yan. So maging kumbaga, i-minimize mo yung, i-simplify mo yung options mo. So, kung marami kang options dito para hindi magulo yung isip mo, i-simplify mo. Ano yung pinaka-importante or pinaka-priority lang muna. Okay? Para ma-lessen yung mga pampagulo. Okay? Kasi may tendency ka na ma-confuse dahil sa dami ng options na meron dito. There is also a tendency na ma-overdo mo yung mga bagay-bagay with the Two of Pens in reverse. No? Para lang just to impress others, di mo kailangan gawin yung mga hindi na dapat. O gawin mo lang yung dapat mong gawin. Kumbaga, okay, ito kasi parang energy ng pagiging trying hard eh. Para lang sa attention or magain mo yung respect or admiration ng ibang tao. So, hindi mo kailangan gawin yun. No? Yun yung nafe-feel ko dito sa Two of Pens. No? Para lang sa ibang tao to the point na pepersahin mo, pipilitin mo yung sarili mo. Wag. Don't overdo it. Wag kang maging trying hard pagdating sa ganung bagay. Okay, meron ding tendency dito na ma-misjudge ka or ma-misjudge mo kung sino man itong person involved dito. At saka parang merong dito energy ng parang tinitignan kung ano yung ambag, no? Para tuloy nagiging basis kung ano tuloy, parang ang nagiging basis dito is kung ano tuloy yung naiambag or ginawa. Okay? Yan, parang may tendency na ma-judge na ganun. So, whether ikaw yan, na parang ma-judge nila, or pwedeng ikaw, kung sino man yung kadil mo na ma-judge mo, no? Based lang doon sa kung ano yung ambag or ginawa. Okay, nakikita ko so far, magiging happy and satisfied ka naman dito sa gagawin mo, results, kung ano man ito, whether ang tinutukoy dito is about a relationship, kasi nakikita ko ito, this is pagiging proud, happy, contented,
kumpleto. Okay? So, ano man yung tinutukoy niya. Merong ganyang energy na paparating sa iyo. At nakikita ko rin na mag-i-improve din yung mga bagay-bagay. So, kung may mga plans ka na lumipat, nakikita ko dito, yung malilipatan mo is much better kaysa dito sa present na situation mo. So, yan, kung ito ay tirahan, company, or relationship, no, nakikita ko dito na mag-i-improve yung mga bagay-bagay para sa'yo. So, kung sa ngayon hindi okay, asahan mo na magta-transition ka papunta sa better situation, water signs. So, merong makakarating sa yung something, no? Balita or kung ano man to, hindi mo magugustuhan. Or mawawalan ka ng gana about something. Parang ganon. Basta, merong some kind of bad news or balita or chika or information na makakarating sa inyo, hindi mo magugustuhan kung ano yung maririnig mo, malalaman mo. Okay, pagdating sa family side, nakikita ko mukhang okay naman with the 10 of Cups. Ayan. Doon sa mga may asawa, anak dito, mukhang masaya naman kayo, kompleto, or baka merong something na some kind of achievement or gathering na magiging kompleto yung sama-sama at ano kayo, happy. Happy kayo together, kung ano man ito. Kasi ayan o. Okay, nakalimutan ko nga pala na ito ay 9 of Cups. 9 of Cups means wish come true. So, baka may yung iba sa inyo, merong something na ikakasaya nyo ng sobra kasi merong something na matutupad na gustong-gusto ninyo mangyari or yun nga, yung wish na sinasabi dyan. No? At pwedeng you are dealing with a Sagittarius no, nabanggit ko na kanina. Pwedeng iba hindi pa rin kayo nakaka-recover dito kung ano man itong loss. Merong something na nagdulot sa inyo ng ng regret or sama ng loob or matinding o baka nagkaroon kayo ng loss na hanggang ngayon hindi pa rin kayo totally recovered, no? Hindi pa kayo talaga ganun kagaling. Hindi pa kayo totally nakaka-move on na yan. So, pwedeng iba sa inyo, nag-i-struggle pa rin kayo na nasasaktan pa rin kayo or nahihirapan pa rin kayong mag-move on or tanggapin kung ano man yung tinutukoy dito sa 5 of Cups mo at saka Temperance. No? Yung iba parang nawawalan kayo ng patience, no, about something. Or nadi-disrupt yung katahimikan ninyo kung meron ng may mga bagay dito or tao na parang nakaka-apekto para mawala yung inyong para masira itong katahimikan na ito. Ibig sabihin, pwedeng may mga tao na gumugulo sa inyo, nasisira yung peace of mind ninyo, yung katahimikan ninyo yan, parang ganyan. Or parang situations or mga tao na nagkukos sa inyo na mawalan, anong tawag dito, yung mapuno yung salop ninyo or mawalan kayo ng patience, no? Parang ganun. Parang na kayo na nasasagad yung pasensya nyo or napuprovoke kayo, no? Parang ganun. Or nawawalan ng balance, no? Okay. 2 of Pentacles and Temperance. So, malakas yung energy dito na nawawalan ka ng control or nawawalan ng balance. So, yun yung dapat ayusin din. Okay, water sign. So, ito yung mga energies na na-pick up ko para sa inyo. Sana nagustuhan nyo itong reading na to. Don't forget to like and share. Take care. Kita-kits sa ating next reading.